Amen. Are you ready for the preaching? Amen. Shall we all stand up, please? Sir RG will come and give us the word of God this evening. Amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po, ako po ay nagpapasalamat for another privilege po na ipinagkaloob po sa akin ng ating Panginoon. Of course, it is always through our pastor na siya po nagtatalaga po dito, nag-aalaw na makapagbahagi po sa atin ng salita ng Diyos. And I do believe na ang Diyos ay merong inihandang mensahe para po sa bawat isa po sa atin. Amen. At tinanong ko ang ating mahal na pastor, sa totoo lang sinabihan ako, unang-una ni Sir Maki, yung saya ko parang nanahimik ako bigla. Tapos pagpunta ko sa bahay ni pastor, of course, araw-araw po kami naghahatid dun sa ating mahal na pastor. At sinabi niya na nga po na ako po talaga ang preacher. At sabi ko, pastor, ano po yung title? Ang sabi ni pastor, seryosong tanong ko, pastor, ano po yung title, tuloy yung topic? Sabi ni pastor, kala ko seryoso yung sagot niya. Sabi niya, may makakahula, may premyo. Ang sabi po ng ating mahal na pastor ay soul winning is the main thing, part 2. Okay? Sabi ko, pastor, tama. Doon na wala, medyo lalong nadagdagan yung kaba ko. Pero tinutuko ko po yun, mga kapatid. Joke lang. At sabi niya ay sundan yung preaching niya, pero sabi ko, pastor, to be honest, ay very rapid po ako sundan yung mismong preaching po ninyo. At baka kung ano masabi ko, sige, yung ano na lang, yung sa tema natin. Yan, sa tema na lang. Ayokong umuo kay pastor. Pastor, abay, sa napakinggan ko mensahe nakaraan, masakit sa ulo eh. Masakit po sa ulo, kaya sabi ni pastor, sige, basta ay konektado sa ating konektado. Ano ba yan? Konektado po sa ating theme for this year 2026, which is that I may know Him. Okay po, kaya ako'y naniniwala. Alam niyo po, napakaganda ng mensahe ng kanta na kinanta po ni Ma'am Benice. At bagamat tayo ay may pagkakataon nagdududa sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, pero salamat, He is still faithful to us. Amen. May pagkakataon, maging honest tayo, that oftentimes or sometimes na tayo ay nagdududa sa pwedeng gawin ng Panginoon. At kung tayo nagdududa sa pwedeng gawin ng Diyos, it means tayo nagdududa sa kapangyarihan po ng Diyos. Pero salamat, hindi tayo, mga kapatid, pinabayaan po ng ating Panginoon. Okay, sige po, tayo po ay manatiling nakatayo, and let's open our Bibles in Genesis chapter number 18. In the book of Genesis chapter number 18, verse number 14. Verse number 14. Sabi po ng Genesis chapter number 18, verse number 14, is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. The title of our message this evening is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Ang ating title is in a form of a question, at mamaya ay pagbubulay-bulayan po natin. Tayo po isang sandali manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan po sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa muli pong pagkakataon na kami po ay tinipon niyo po sa inyo pong bahay-sambahan upang muli po na mag-aral ng inyo pong salita. I pray, O God, na kayo po nawa ang maitas sa buong paghahayag ng inyo pong salita. And may your power be upon us, O God. Kayo po ang kumontrol sa akin as I preach your word. Holy Spirit, O God, please allow me to preach your word
with boldness, O God. Kayo po ang maitaas, Panginoon. And I pray also, O God, na kayo po ang magkaloob ng maayos po na espiritu sa inyo po mga anak as they listen to the preaching of your word. Nawa po ay matatapos po ang aming pag-aaral na kayo po ang nakita po namin sa mensahe. Panginoon, alam niyo po, hindi po karapat-dapat. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Thou knowest, O God, my intention. Walang iba kundi encourage ang inyo po mga anak na patuloy po na magtiwala sa kapangyarihan po ninyo. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan ng aming nagawa. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Please be seated. At muli ay ako po ay nagpapasalamat sa privilege po na ito. Alam niyo po, ang tumayo po dito sa harapan ay isang bagay na hindi madali, mga kapatid. Hindi madali ang tumayo. Kaya ko pa bilang isang bata pa. Yan. At na isang batang preacher. Pero yung tumayo in front of God's people, mga kapatid, sharing the Word of God ay hindi po basta-basta. Sa kadila ng lagi ko po sinasabi, salita po ito ng Diyos. At kaya ako'y naniniwala na talagang it is God that empowered the preacher to preach His Word. At walang iba kundi ang Diyos po talaga. Okay po, the title of our message is Anything Too Hard for the Lord? And this question, mga kapatid, ay maliwanag ayon po sa konteksto po ng ating binasa. Beginning from verse number 13, makikita niyo po dyan. And the Lord said unto Abram, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Is anything too hard for the Lord? It means, ito po ay mismong question ng Panginoon. Okay? Ito po ay tanong ng Panginoon na meron bang mahirap ang sasabi? Meron bang mahirap sa akin? Meron bang mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang isang bagay that is impossible with God? Meron bang isang bagay na kung saan ay hindi kayang gawin ng Panginoon? Nais ko pong ipaabot sa bawat isa po sa atin that the God that we are serving, mga kapatid, is a powerful God. He is an omnipotent God. When we say omnipotent, He is all-powerful God. Magpasalamat po tayo na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, ang ating Diyos na sinasamba, ang ating Diyos na inaasahan, ang ating Diyos na pinananampalatayaan ay isang makapangyarihan Diyos. Isang Diyos na makapangyarihan. And no one can limit the power of God. No one can limit the power of God. Babasahin ko lamang po in Jeremiah chapter number 32. Mabilis lamang po ito just to answer the question. Jeremiah 32 and verse number 17. Jeremiah chapter number 32 in verse number 17. Jeremiah 32 in verse number 17. Sabi po dito ng Bible sa junior church kasi, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Ito po ay statement ni Jeremiah at sinasabi niya sa Panginoon na, Panginoon, walang mahirap sa inyo. At kung ito po, mga kapatid, ay hindi kinontra ng Panginoon at pinahintulutan niya na maisulat dito, it means God is for it and God is in it. Amen? Naniniwala ang Diyos mismo sa kanyang sarili na walang imposible sa kanya. Naniniwala ang Diyos na walang anumang mahirap sa kanya. Sa kadahilanan, ang rason kung bakit naparito tayo sa ibabaw ng lupang ito, walang iba kundi ang Diyos. Walang anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito na kung saan ay makikita natin kung hindi, tama kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon. Tunay po na ang Diyos na sinasamba po natin ay isang makapangyarihang Panginoon. He possesses unlimited power. He possesses unlimited power, mga kapatid. Yung kapangyarihan natin, mga kapatid, ay limitado, pero ang kapangyarihan ng Diyos is unlimited. God is able to do all that He desires to do. God is able to do all that He desires to do. Ano man ang gustong gawin ng Diyos, kaya niyang gawin yan. When He plans something, it will come to be.
If He purposes something, it will surely happen. Ano man ang kanyang gustong gawin, ano man ang kanyang pinalano, no one can prevent. Walang sino mang pwedeng pumigil, walang sino mang pwedeng humadlang sa anumang plano ng Panginoon. Amen? At yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam niyo po, napakaganda ng tema po natin for this year, 2026, that I may know Him. Alam niyo po, isang tema na kung saan mga kapatid, ay talagang kailangan ng bawat isa po sa atin. Yung ating pong kilalanin o makilala ng lubusan ang Diyos sa buhay natin. Sa kadahilan ng alam niyo po, sa bawat decision na ating ginagawa, ay mayroon pong napakalaking kinalaman ng pagkakilala natin sa Diyos. Sa bawat decision po na ating ginagawa, mga kapatid, merong napakalaking kinalaman, mga kapatid, ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Anuman ang decision na ginagawa natin, mga kapatid, yan ang magsasabi ng ating paniniwala sa Panginoon. May mga sinasabi po tayo, pero hindi lahat ng sinasabi natin ay totoo. Hindi ang sinasabi natin ang magpapatunay sa totoo nating kalagayan. Ang magsasabi, ang magpapatunay ng ating totoong kalagayan ay anumang decision na ginagawa po natin. Kaya napakahalaga po na makilala po natin ang lubusan ng ating Panginoon upang sa bawat decision na ating gagawin, mga kapatid, ay isang magiging kaayang-ayang decision sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? At bilang isang Kristiyano, mga kapatid, yamang tayo po ay naglilingkod sa isang makapangyarihang Diyos. We are giving effort, mga kapatid, in some areas of our life, mga kapatid, sa pag-area, sa lahat, mga kapatid, ng ginagawa natin, ministry natin dito sa church. We are giving effort, mga kapatid. At napakahalaga na dapat makumbinsi natin ang ating sarili that my God is a powerful God. Hanggat hindi po natin nakukumbinsi ang ating sarili that the God that we are serving right now, mga kapatid, is a powerful God, hindi po tayo magre-rely sa Panginoon. Magiging mahirap po sa ating mag-rely sa isang Diyos kung tayo mismo hindi tayo kumbinsido na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang makapangyarihang Diyos. Kung meron man tayo, mga kapatid, pagsusumikapan at gagawa ng paraan, walang iba kundi yung makumbinsi natin ang ating sarili that my God is a powerful God. He is all-powerful God. Upang mag-rely tayo sa Kanya. Kahit sa atin, mga kapatid, ako yung young people pa, yung young people pa ako, mga kapatid, yung nasa labas pa ako, mga kapatid, di ba? Parang pagkasama mo yung isang matapang, pagkasama mo yung isang talagang proven and tested, parang ang tapang mo na rin eh. Di ba? Di ba? Parang kala mo, kaya niya lahat, payat-payat niya, pero katabi niya kasi yung pinakamalakas eh. Mataba, malakas kumain. Oh, feeling niya, ang taba niya na rin. Di ba? At doon na nagre-rely. Doon na tayo kumukuha ng kalakasan sa sino mang sinasamahan natin. Kaya minsan may mga tao na ayaw nating iwanan, ayaw nating layuan sa kadahilan ng sa Kanya tayo kumukuha ng kalakasan. Totoo po yan. Amen? Sa mga young people, at lahat na tayo naging young people, maaaring na-experience nyo yan. Diba? Pag sama-sama kayong tropa, talaga namang, at kilala yung tropa, yung grupo ninyo, na talagang matatapang, ay talaga namang parang ang tapang mo na rin. Pero, di ba? Pero may nabasag lang na baso, takbuhan. Nagre-relay tayo, mga kapatid. Could you imagine? Di ba napakaganda na ma-prove natin, makonvince natin ang ating sarili na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Upang tayo po ay mag-rely sa Diyos. May pagkakataon, mga kapatid, na maaring kilala natin ang Diyos, maaring talagang naniniwala tayo ng Diyos, hindi na yung nakapako dyan. Alam natin na meron talagang totoong Diyos, buhay ang Diyos. Pero ang tanong, gaano ka kakonbinsido na ang buhay na Diyos sa iyong sinasamba ay isang makapangyarihang Diyos? Doon po nakadepende ang lahat, mga kapatid. At nais ko pong ipabot sa bawat isa, hanggat hindi natin nakukumbinsi ang ating sarili, mananatili pa rin tayo na magtitiwala sa ating sarili. Mananatili pa rin tayo, mga kapatid, na magre-rely tayo sa ating sarili. At ang tanong, saan tayo dadalhin pag tayo nagtiwala sa ating sarili? Tandaan po natin, once na tayo po ay nagtiwala sa ating sarili, yung ating pagtitiwala sa ating sarili, it will lead us to destruction. Dadalhin lang tayo sa kapahamakan, dadalhin lang tayo sa isang pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, na hindi natin gugustuhin. At
ang focus ay regrets. Ang magiging pangit na mamumuhay ka, na magiging focus sa buhay mo, yung regrets, puro pagsisisi. Bakit? You made a decision by your own. You made a decision by your own. Buksan po natin ang ating Bible in Genesis chapter number 15. Genesis chapter number 15. This is the story of Abraham and Sarah. Genesis 15. Verse number 1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am the shield and the exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, wala akong anak, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abram said, Behold, to me thou was given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Okay na to, si Eliezer na lang ang aking tagapagmana. Okay na po siguro yan. Si Eliezer na lang aking tagapagmana. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he shall come forth out of thine own bowel, thine own body, thine own loins shall be thine heir. Ang mindset ni Abraham, wala akong tagapagmana, dito na lang yung servant na lang yung tagapagmana. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Merong mismong lalabas sa'yo. Mismo talagang lineage mo talaga. Sa'yo manggagaling talaga. Of course, lalaki si Abraham, hindi sa kanya lalabas yung bata, literally. Pero bunga niya. Amen. Pero bunga ni Abraham. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto them, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted him for righteousness. Dito po tayo, chapter number 16, verse number 1. Now Sarai, Abram's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Wala siyang anak, pero meron siyang katulong. Sino si Hagar? And Sarai said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. Anong sabi sa kanya? Anong sabi ni Sarah kay Abram? Behold now, the Lord hath restrained me. Alam niyo po yung word na restrained? Is to stop, to limit, or to restrict. The Lord hath stopped me, limit me, restrict me from bearing. And I pray thee, go in unto my maid. Could you imagine, ang tanong, sino ang nagsabi kay Sarah na hindi na siya manganganak? May sinabi ba ang Diyos na hindi na siya manganganak? Pero ang statement niya kay Abraham, the Lord hath restrained me from bearing. Maliwanag mga kapatid, na walang sinabi si Abraham na hindi na siya manganganak. Maaring nakapokus siya sa kanyang condition, at yung kanyang condition, present condition, yun ang naging basis mga kapatid ng kanyang statement. Nakuha niyo po, yung kanyang present condition ang naging basihan ng kanyang statement. Mga kapatid, isa sa dapat babantayan po natin sa ating sarili ay yung paggawa natin ng decision. Make it sure that it is based on the Word of God. It is based on the promise of God. It is based on the power of God. Amen? Don't allow your present condition, dagdagan po natin, don't allow your bad present condition to control your decision. Huwag mong papahintulutan ng iyong hindi magandang kalagayan sa kasalukuyan, siya ang magiging basihan ng iyong paggawa ng decision. Alam niyo po kung bakit? Wala kang tamang magagawang decision once ang iyong decision is based on your bad present condition. Sa kadila ng tayo, pag tayo ay may problema, pag tayo may kinakaharap na struggle sa buhay mga kapatid, alam naman natin kung ano naglalaro sa isip natin. Nawawala sa eksena ang Diyos. Nawawala sa eksena ang Diyos. Never nagagawa po tayo ng isang decision na hindi natin i-recognize ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi nagtataka ako dito, sino kaya nagsabi sa kanya? Hanap-hanap ako ng statement dito, verses dito na nagsabi ang Panginoon, hindi ka na manganganak. Wala naman sinabi ang Panginoon. Nagbase lang siya sa kanyang kondisyon, sa kadila ng may katandaan na po si Sarah.
Meron na po siyang katandaan. At ang sabi po dito ng Biblia, I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. Could you imagine? Even Abraham, mga kapatid, nawala na, kabibigay lang ng instruction ng Panginoon. Maring inisip ni Abraham, pwede. Kasi sabi naman ng Panginoon, sa akin naman lalabas, hindi naman sigurado kung sinong babaeng gagamitin eh. Ang maliwanag lang, sa akin lalabas eh. Pero mga kapatid, pag ang Diyos ay nangako, pag ang Diyos ay nagbigay ng pangako, hindi ito ko kontra sa kanyang karakter. Hindi papahintulutan ng Diyos na ang kapamaraanan, mga kapatid, ng pagtupad ng kanyang pangako ay against sa kanyang nature. Kailanman hindi ginusto ng Panginoon na yung isang merong may asawa ay makasama yung hindi niya naman asawa. Nakuha niyo po yun? Nakuha niyo po yun? Ibig sabihin talagang meron silang problema pa sa pagkakilala talaga sa Diyos. Talagang meron pa po talagang problema pagdating sa pagkakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, dapat po ay maging maingat tayo sa bawat decision na ating gagawin. Huwag nating papahintulutan. Sabi ko po sa inyo, huwag papahintulutan na bunga ito o basihan ito ay ang ating kondisyon. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kondisyon ng bawat isa po sa atin. Wala po tayong pwedeng itago sa Diyos. Alam ng Diyos ang kondisyon ni Sarah. Pero kailanman hindi gusto ng Panginoon na si Sarah gumawa ng decision mula sa kanyang hindi magandang kondisyon. Sa harapan ng tao, hindi maganda ang kondisyon ni Sarah. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, maging sa ating pangit na kondisyon, ang Diyos ay may gustong ipakita dyan. May gustong ipakita ang Diyos sa hindi maganda nating kalagayan, mga kapatid. Kasi pag lahat maganda, hindi na natin mag-glorify ang Diyos. Pag lahat na lang parang pare-pares na lang, parang hindi mo nakakailanganin ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan upang muli mong maramdaman na merong totoong Diyos that can do miracles. Kayang lahat gawin ng Panginoon. Even in times of trouble, mga kapatid, He can do miracles. Kayang gumawa ng Panginoon ng miracles. Ano ang problema mo? Financial problem. Huwag kang gagawa ng decision kasi may problema kang pinansyal. Huwag ang problema mong pinansyal ang magiging dahilan ng paggawa mo ng desisyon. Sigurado mawawalan ka ng time sa church. Huwag kang gagawa ng desisyon, may family problem. Huwag kang gagawa ng desisyon na ang basihan ang problema nyo ng pamilya nyo. Iiwalayan mo yung asawa mo. Iiwan mo yung pamilya mo. Huwag kang gagawa ng isang decision, mga kapatid, outside the will of God. Hindi po tayo gagawa ng isang decision outside the will of God. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ang tanong, did you know that God knows it? Alam mo ba na alam ng Diyos ang kalagayan mo? Did you know that God knows your condition? Alam mo ba na alam ng Diyos ang iyong kondisyon? Sa tingin mo hindi alam ng Diyos? Sa tingin mo hindi alam ng Diyos na meron kang problema kinakaharap? Sa tingin mo, hindi alam ng Diyos na may problema ka sa anak mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa ministry mo, meron kang problema financially. Alam lahat na ng Diyos, mga kapatid. At bilang isang Kristiyano, dapat maging maliwanag sa akin na anuman ang aking kalagayan ngayon, alam ng Diyos at ang sagot lamang ay nasa Diyos. Mga kapatid, maring hindi yan alam ng ibang tao. Kala nila nakangiti-ngiti ka dyan, pero hindi mo alam may problema ka na kinakaharap. Pero tandaan mo, huwag ka mag-self-pity. Alam yan ng Diyos. At nasa kamay ng Diyos ang kasagutan sa anumang iyong problema, mga kapatid. Alam ng Diyos every detail, mga kapatid, ng ating buhay. Alam ng Diyos. Psalm chapter 139. Psalm chapter 139. Psalms 139, verse number 1. Beginning from verse number 1 down to verse number 4. O Lord, Thou hast searched me and known me. Hindi lang known me, search me. Every detail of David's life, alam ng Diyos.
Thou knowest my down sitting, and mine uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it all together. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is hard to attain unto it. Amen. Alam niyo, matindi. Even David, hindi niya ma-attain. Hindi niya ma-arok, mga kapatid. Yung kaalaman ng Panginoon. Could you imagine, lahat alam ni David, na alam ng Diyos ang kanyang tunay na kalagayan. Iba, pag namuhay ang isang Kristiyano, na alam ng Diyos ang kanyang kalagayan. Minsan nagsiself-pity tayo kasi ang alam lang natin, alam ng ibang tao, ganito, parang, mga kapatid, alam ng Diyos. At ang Diyos ang merong totoong kasagutan, mga kapatid. Ang Diyos ang totoong nagbibigay ng tamang kasagutan sa anumang problema na meron tayo. Don't make a decision that is not in line with God's will. Don't make a decision that is not in line with God's will. Balik po tayo in Genesis chapter number 16. Tingnan niyo po. Verse number 2. And Sarai said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. Ang gusto niya, magkaroon ng anak. Kahit hindi na sa kanya. Sumuko na siya eh. Kahit sa ibang babae. Ulitin ko po, that's not God's will. Hindi yan will ng Panginoon kay Sarah at maging kay Abraham. Never yan na naging will ng Panginoon. At ano po sabi ng Biblia? And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Yung nakita ng buntis na si Hagar, mga kapatid, nagkaroon na siya ng parang authority. At dinispise niya na si Sarah. And Sarah said unto Abram, My wrong be upon me. Nakita niyo po, alam ni Sarah na mali ang kanyang decision ginawa. Amen. Alam ni Sarah na mali ang kanyang decision ginawa. Upon me, be upon me. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. At alam nila na meron silang problema sa Panginoon. Alam nila na meron silang problema sa Panginoon. Sa una lang parang okay. Kasi parang ano pa eh, nandun yung parang pangangailangan, pero ang totoo, gusto lang nila yun. Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa kanilang buhay. May mga bagay na ini-insist tayo, mga kapatid, pero hindi naman design talaga ng Diyos. At balang araw, malalaman natin na hindi talaga dinesign ng Diyos pag meron na pong resulta. Pag nararamdaman na po natin na mali talaga ang decision ko. Ayun, para makikipaglaban ka ba? Hindi, tama. Talagang mahal ko siya. Wala pa sa tamang panahon. Naninindigan ka na. Could you imagine, talagang mahal ko siya kahit 18 years old pa lang kami. Hindi ka pa nga marunong maghugas ng plato. Talaga yun na. Kakaiba yung labi niya. Ano bang klaseng labi po yan? Nakuha niyo po, may ini-insist tayo. Pero ang tanong, yan ba ang gusto ng Diyos para po sa atin? Kasi kung hindi yan ang gusto ng Diyos para sa atin, time will come. Time will come, pagsisisihan natin yan. Time will come, hindi natin magugustuhan ang resulta at aaminin din natin yung pinaglalaban natin, aaminin din natin. Totoo, aminado ako, nagkamali ako. Yung nakikipaglaban-laban pa tayo, tinuturuan na tayo, ayaw pa natin magpakorek. Binibigyan na tayo ng warning, tigilan mo na yan, wag mo na siyang i-text, tuloy-tuloy ka pa rin. Meron kang ini-insist. Tama na yan, hindi magandang impluensya, please lang, lumayo ka dyan. Tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi may nakukuha ka. Could you imagine? Nagtutuloy-tuloy tayo sa isang bagay, sa kadahilan ng wala pang nangyayari.
Pero pag naramdaman na natin ang consequence ng ating maling decision, that's the time na aamin din naman tayo sa bandang dulo. Na ako'y nagkamali. Pero ang tanong, kailangan pa bang dumating sa punto? Kailangan pa bang dumating sa punto, mga kapatid, na manindigan tayo sa isang bagay that is not approved by God? Feeling okay pa. Pero tingnan niyo po, the Lord judge between me and thee. Alam nila may problema sila sa Diyos. Alam po nila na meron po silang problema sa atin pong Panginoon. Yan ang matinding problema po nila. Kaya mga kapatid, before we make a decision, siguraduhin po natin, i-check po natin if it is the will of God. Hindi tayo basta-basta gagawa ng decision. Lagi natin i-check. Sabi nga nila, think before you click. Huwag ka ng click, baka may scam ka. Sa bawat paggawa natin ng decision, na-scam tayo ng kasalanan. At pag na-scam tayo, yung in-invest natin, andun pa naman yung ano ko, nandun pa naman lahat, andun yung pera ko, andun yung ano ko, nandun yung ano ko. Hindi ka kasi naging maingat sa pag-click. Minsan hindi tayo maingat sa ginagawa ng decision. Na yung in-invest natin, for how many years, nag-invest tayo ng buhay natin sa gawain ng Panginoon. Nag-invest tayo ng time natin sa gawain ng Panginoon. Nag-invest po tayo ng pera natin sa gawain ng Panginoon. And for that one decision na iyong ginawa that is not pleasing to God, mga kapatid, na-scam ang lahat. Mga kapatid, ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Sa bawat isa po sa atin, merong napakagandang plano ang Panginoon. Yun ang pinakamagandang hanapin natin. Kasi yung sa atin, hindi naman pang matagalan yan. Magsisisi din tayo dyan. Amen. Magsisisi din tayo dyan. Ang pinakamagandang hanapin natin ay yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Before na tayo gumawa ng decision, let's make it sure that it is in the will of God. According to the will of God sa buhay po natin. Hindi tayo dapat pwede magpadala sa anumang kalagayan natin. Anumang problema, don't quit. Amen. Anumang pagsubok ang pinagdaraanan, don't quit. Because God has prepared something special for you, for us. Andyan lang isip mo, sa'yo lang yan. Alam niyo ba ang pinakita ni Abraham, pinakita ni Sarah, yung kanila lang. Pero hanapin natin, asan yung Diyos? Yung pinili nila, ang sarili nilang kagustuhan, mga kapatid, anong naging resulta? Regrets. Regrets ang naging resulta, mga kapatid, ng kanilang pinili, mga kapatid. Ano yun? Yung kagustuhan nila ang masunod. Napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin, ano ba yung gusto ko at ano ba ang gusto ng Panginoon. At once na na-recognize natin na ito ang gusto ko, pero ito pala ang gusto ng Panginoon, kailangan po nating mag-submit sa kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit pumayag si Sarah na itabi si Abraham kay Hagar? Alam niyo po, sa kadila na, yun lang po nakikita niyang kapamaraanan. Sa kanyang kalagayan po, yun lang po, hanggang dun lang po ang inabot ng kanyang pananaw. Amen. Hanggang dun lang ang inabot ng kanyang pananaw. Gusto niya magkaanak, yun lang, kanya yun. Pero mga kapatid, sa tao yun. Minsan, limitado yung panahon. Hanggang dito lang inaabot natin. Kaya kailangan natin ng wisdom ng Diyos. Kailangan natin ng wisdom ng Diyos upang maging malawak ang paggawa po natin ng decision. Amen. Yun lang ang nakikita niya kapamaraanan. Para magkaanak siya. At ganun din naman si Abraham. But the question is, asan ang Diyos? Asan ang Panginoon? Pangalawa, kung bakit nagawa ni Abraham, ni Sarah, yung bagay na yun, sa kadila ng nakita nila, na yun lang po ang madaling kapamaraanan. Nakuha niyo po? Yun po ang madaling kapamaraanan. Don't choose easy way. Always choose God's way. Sa panahon na parang imposible kaya gagawa ka ng sarili mong kapamaraanan, mag-shortcut ka, mga kapatid, choose God's way. Because God's way is the best
way. Alam niyo kung bakit the best way? Because it is the right way. Walang ibang tamang kapamaraanan, kundi ang kapamaraanan ng Diyos. And that is the best way. Amen? And don't forget that there is consequence in trusting ourselves. Pag hindi ka na nagtiwala sa Diyos, pinili mo yung sarili mong daan, tandaan mo, may consequence. Pag ang pinili mong daan ay ang sarili mo. Verse number 11, tingnan niyo po. Verse number 11. Ito pa po. Another consequence. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. Verse number 12. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Mga kapatid, he will be a wild man. Could you aggressive? Could you imagine, mga kapatid, na alam nyo ba hanggang ngayon, naging problema hanggang ngayon, kalaban ng Israel, ang lineage ni Ishmael. Hanggang ngayon ay matinding problema. Totoo ang sabi ng Biblia, they are wild, aggressive. Naku niyo po, talagang against sa Panginoon. Papayag po ba tayo, nagagawa tayo ng isang desisyon na ang bunga against sa Diyos? Papayag po ba tayo, nagagawa tayo ng isang desisyon that is not pleasing to God? Papayag po ba tayo, nagagawa tayo ng isang desisyon na kung saan balang araw magiging dahilan, mga kapatid, para mawala ang tiwala natin sa Panginoon? Mga kapatid, matindi po ito. Kung pag-aaralan niyo po hanggang sa ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, buhay pa rin po ang statement na ito. Buhay pa rin po, mga kapatid, ang statement na ito, mga kapatid. Nais ko pong ipaabot, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, that God's plan in our life is the best plan. Buksan po natin, Genesis chapter number 21, in verse number 1. Genesis 21. Tingnan po natin. Dito muna po tayo, Genesis chapter number 18 muna po. Dito po sa talata binasa natin kanina. Okay, Genesis chapter number 18. Verse number 19. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? Ito po yung mga pinadala po ng Panginoon. And he said, Behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age, and insist to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed. Naimposiblihan talaga si Sarah within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child which am old? Kaya nabuo ang tanong, is there anything too hard for the Lord? Bakit tumawa si Sarah? Meron bang mahirap sa Panginoon? And the time appointed, I will return. Meron tamang panahon. Magantay lang sa tamang panahon. Amen. And the time appointed, I will return unto thee according to the time of life. Mayroon timeline ng Panginoon, mga kapatid, para sa bawat isa sa atin. And Sarah shall have a son. Ang pinakamaganda doon, may siguradong pangako. Verse number 15. And Sarah denied, saying, I laugh not. Hindi ako tumawa. Nakuha niyo po, hindi ako tumawa. I-deny niya naman na hindi siya tumawa. Pero base sa kanyang decision, maliwanag. Yung sa kanta ni Benes kanina, na nagdududa siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Na nagdududa siya sa kapangyarihan ng Panginoon. For she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. Alam pa rin ng Panginoon na totoong tumawa si Sarah. Dito po tayo. Sa chapter number 21 of the book of Genesis, verse number 1. Ito na po. Prophecy fulfilled. And the Lord visited Sarah as he had said. And the Lord, tingnan niyo po and the Lord visited Sarah as he had said. Kung anong sinabi niya, ginawa niya. And the Lord
God is true to His promise. Amen. Verse number 2. For Sarah ipabot sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na merong tamang panahon ay sinet ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Kasi pag dumating na pinangunahan natin ang Panginoon, sablayan. May tamang panahon ng Panginoon. All we have to do is to put our trust to our almighty and powerful God. Amen. For Sarah conceived. Mga anak rin, masyado ka naman. Inartihan ka patuloy ni Hagar. Inirapan ka patuloy. Ano? Huyo. Naramdaman mo tuloy sakit. Naramdaman mo tuloy na kung saan hindi pala tamang, hindi sumunod sa Panginoon. Masyado ka nagmamadali. Young people, huwag ka masyadong magmadali. Huwag ka masyadong magmadali. May tamang panahon sa iyo ang Panginoon. And God's timeline para sa iyo, mga kapatid, is the best time. Ako'y nagpapasalamat, sa totoo lang, 30 ako nag-asawa, sa totoo, parang wala na talagang, sa totoo, ewan ko na enjoy ko ang gawain. Pero sabi ni Pastor, idanta ko na, Jay, gato 30. Asawa ka na, sige po, Pastor. Sino po, Pastor? Si Ma'am Maisel. Si Ma'am Maisel, 25 nung panahon na yun. Hindi ako makapasok sa bahay po. 35 si Ma'am Maisel. Mga kapatid, pero sabihin ko sa inyo, ako'y nagpapasalamat na binigay sa akin ang tamang babae sa tamang panahon. Na alam ko, binigay talaga ng Panginoon. Binigay talaga Panginoon. Mamaya malalaman natin, may mga binibigay sa atin ng Panginoon na binigay niya pero hindi niya kagustuhan. Pero kanyang pinahintulutan. At may gustong pakita ang Panginoon. Mamaya po, madadaanan po natin. And Sarah conceived and bare. Sinong una nagpangalan? Walang iba kundi ang Panginoon. Ito ay pangalawang, si Abraham po ang pangalawang tao na nagpangalan kay Isaac. Pero ang Diyos ay meron ng pangalan para kay Isaac. And that is Isaac. Yan, yun na nga yun. Mga kapatid, could you imagine, may tamang panahon ang Panginoon. At nais ko pong ipaabot sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi pwedeng ikumpara ang resulta ng human effort sa divine effort. Ang human effort ang naging bunga si Ishmael. Puro regret sila, sisihan sila mag-asawa. Pero nung si Isaac nang pinanganak, maniwala po kayo, merong matinding celebration. Verse number 8, and the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast. The same day, si Ishmael, parang wala lang, puro pa sila sisihan, puro pa. Pero yung pinanganak si Isaac, maliwanag. Ano man nangyayari sa ating buhay, na bunga ng pagkilos ng Diyos, kaysa bunga ng pagkilos natin. Could you imagine? Hindi sila puro sila sisihan. Ay ayaw nila maganda. Wild yun bata. Baka magwala. Pero si Isaac, yun siya ang pinanganak. Mga kapatid, great feast. Amen. Nothing can be compared, mga kapatid. Nothing can be compared sa anumang binibigay ng Diyos sa atin. Anything na galing sa Panginoon, walang sino man pwedeng tumapat dyan. Mga kapatid, mayroon tayong sariling effort. Pero hindi yung kayang tapatan ng effort ng Panginoon. Sa totoo lang, kung sarili nating effort, mananatili tayo sa mali nating pag-uugali. Kung sarili nating effort, mananatili tayo sa maling prinsipyo ng ating buhay. Pero hindi pa tayo nagpapasalamat. By the grace of God, nag-iiba na ang pananaw natin sa ating buhay. Nag-iiba na tayo ng pananalita at alam natin kilos ng Panginoon. No wonder kung bakit nag-amen tayo na nag-amen sa kadahilan ng alam natin that it is God who changed my life. Alam natin, hindi na ako yan. Sa totoo lang hanggang ngayon, nagtataka ako sa kalagayan ko ngayon.
Katulad sabi ng Mama Eda, hindi ko pinangarap mag-preach, hindi ko pinangarap na kung ano pa mang ministry dito sa church. Ang gusto ko lang, naglingkod sa Panginoon. And as I serve God, mga kapatid, doon ko unti-unti nakikita lalo pa ang plano ng Diyos. At by the grace of God, nakikita ko. At sa bawat desisyong ginagawa ko, mga kapatid, na-experience ko ang kapangyarihan ng Diyos, lalong tumitindi, mga kapatid, ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Pag nasubukan mo, ang resulta ng kapangyarihan ng Diyos, magtitiwala ka sa Diyos. Amen. Mga kapatid, maring nananatili pa tayo sa isang bagay, nag-enjoy pa tayo dyan, baka hindi mo pa nasusubukan ang totoong kapangyarihan ng Diyos. Pag nasubukan natin, maniwala ka sa akin, hindi ka nahihiwalay sa Panginoon. Alala ko, nawala ako dito sa church. For some reason, hindi ko na po sasabihin, nawala ako sa church. I made a decision na tumigil na sa pagsisimba. Of course, sa labas ako. Mga kapatid, nakita ko yung buhay. Na-experience, bago ako lumabas, na-experience ko na ang buhay ko na may Diyos. At hindi ko talaga pwedeng itanggi na ang totoong kasiyahan ay yung nasa Panginoon ako. Kaya yung nakabalik ako, mga kapatid, gumawa na talaga ako ng decision. Bago pa ako bumiyahe dito, nasa isip ko na magpo-full time ako. Nasa isip ko na, sabi ko, alam ko may panawagan sa akin, alam ko the best ng buhay sa Panginoon. Nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Sa kadila ng, sa bawat kapangyarihan pinapakita sa akin ng Diyos, lalo ako nagre-rely sa Panginoon. Hanggang dumating sa punto na isinuko ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Na hanggang sa anumang aspeto ng buhay ko, sabi ko, hindi man perfecto, pero sabi ko, magtitiwala ako sa inyo, Panginoon. Sabi, Pastor, si Maisel, mukhang bata. Sabi ko, sige po, Pastor, wala nang tanong-tanong. Amen. Bakit? Ay, yan ang binigay ng Panginoon. Kaya nakita ko naman ngayon, mga kapatid, ang resulta. Parang dalawa na anak ko. Amen. Mga kapatid, parang dalawa na anak ko. Mga kapatid, sa bawat pangyayari sa ating buhay, subukan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Lagi nating hanapin, lagi ang tanong na, Pastor, asan dyan yung Diyos? Bakit? Hindi ka mananatili dyan. Tingnan niyo po sa Abraham. Hindi siya nanatili sa ganitong kalagayan. Naalala niyo, sinungaling pa sila ni Sarah, tama ba? Talagang, tapos dito, unti-unti, nabibuild yung kanyang tiwala. Hanggang pumunta tayo sa chapter number 22. Tingnan natin kung gaano nakatindi ang pananampalataya ni Abraham. Bakit? Habang nakikilala niya ang Diyos, not just theologically, but experientially, lalong tumitindi ang kanyang pananampalataya. Amen. Subukan lang natin ang kapangyarihan ng Diyos. Titindi, by the grace of God, magle-level up ang pananampalataya mo. Verse number 1, and it came to pass, chapter 22 of the book of Genesis, patapos na po tayo. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Yung tempt po dito is to test or to prove. And said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son. Tingnan nyo, thine only son. Dalawa yung anak niya, pero kinukonsider na Diyos na anak ni Abraham ay si Isaac lang. Thine only son, Isaac, whom thou alam mo naman pala, Panginoon, na mahal ko to. At alam mong galing pa ito sa inyo, Panginoon. Tapos, ano yung anak ko, bakit yun i-offer naman? Upon one of the mountains, which I will tell thee of. Pwede niya na sabihin sana yun, yung mga sinabi ko kanina. Pero tingnan niya po ang ginawa ni Abraham. Verse number 3. And Abraham rose. Gumising pa po ng maaga. In the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Sumunod siya sa Panginoon. Wala nang tanong-tanong. Wala nang tanong-tanong. Naniniwala po ako na mas mahirap yung magkaanak ka, tapos papatayin mo, kesa sa hindi ka nagkaanak. Tama po ba? Mas matindi na yung level ng exam pag yung buhay papatayin.
Kasi meron na yung moments eh. Meron ng mga, nakita mo na yung bata, nakita mo na lahat. Kumbaga, kaysa sa wala. Tama po. Ibig sabihin, mas matindi to. Mas matindi po yung testing na nararanasan ni Abraham. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here, stay ye here with the ass, and I and the lad, which is Isaac, will go yonder and come again to you. And Abraham took the wood. Seryoso siya. Kasi hindi niya dinala yung dalawang bata, yung dalawang kasama niya. Baka mamaya pumigil pa yun. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Verse number 7. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? Verse number 8. And Abraham said, My son, bakit? Na-experience niya kung paano nag-provide ang Panginoon. He experienced, mga kapatid, he personally experienced the power of God. And in the next chapter of his life, hindi na siya ganun katulad ng dati. Mga kapatid, huwag tayong matakot na subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong matakot. Sige, subukan mo lang ang Panginoon. Subukan mo lang. At pag napatunayan ng Panginoon na totoo siya sa kanyang pangako, lalo kang magtitiwala sa Diyos, lalo kang mai-inlove sa Diyos, at hindi mo alam, gagawa ka na ng mga decision sa buhay mo na alam mo na hindi na ikaw, kundi ang Diyos sa talaga. Masarap mamuhay na alam mo, hindi mo kilos, kundi kilos ng Diyos. Masarap mamuhay na alam mo, nakitang-kita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Wala kang ipagmamayabang. Wala kang ipagmamayabang. Maliwanag. Kilos to ng Diyos. Kilos to ng Diyos. Kilos to ng Diyos. At may bago ka na namang pagsubok na pagdadaanan. Mga kapatid, hindi mo nang patindi na ng patindi. At hindi mo alam, talagang totally, Panginoon, parang si Apostol Pablo na, for me to live is Christ and to die is gain. Ang meaning na kay Apostol Pablo ng buhay ay ang Panginoon. Wala na, iniwan niya na. I am crucified with Christ. Wala na. Hindi na ako. But Christ liveth in me. Ang sarap pamuhay, mga kapatid, na alam mo, by the grace of God, lumalago ang pananampalataya mo. Ilang taon na po tayo sa church? Ilang taon na po tayo sa church? At i-check po natin yung ating pananampalataya. If it is not growing, meron pong problema. Maaring natatakot tayong subukan ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag po tayong matakot subukan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung mayroong problema, don't create another problem from one problem. May problema na kasi, wala nang anak, gumawa pa ng maling desisyon, na problema patuloy lalo. Amen. Always solve the problem by trusting God. Amen. At hindi niya lang isosolve, may papakita pa siya sa isang bagay, mga kapatid, na hindi mo inaasahan. Kala mo ito lang, maging honest tayo, sabi ka naman, hindi, ito lang gusto ko, okay na ako dito, pero meron pang dinadagdag ang Panginoon. Bunga na yun, by the grace of God, ng pananampalataya na Ma'am Edna sa Panginoon. Amen. Hindi natin kayang yanigin ang Diyos sa pera natin. Hindi natin kayang yanigin ang Diyos sa anumang meron tayo sa ibabaw ng lupang ito. Pero yung pananampalataya, mga kapatid, apektado ang Diyos dyan. Na may anak akong nananampalataya sa akin. May anak ako, hindi mo kayang pakita ng Diyos na maraming pera. You can honor God through that money, pero hindi mo kayang antigin ang Panginoon dahil dyan. Kung yan ay bunga ng pananampalataya mo, pwede. Pero kung yan ay bunga na sasabihin mo lang, ako may pera, wala yan sa Panginoon. Mga kapatid, ang aantig palagi sa Diyos ay yung ating pananampalataya. Amen. Walk by faith and not by sight. Mga kapatid, walang malalim po sa mensahe po. The question is there anything too hard for the Lord? Wala pong mahirap. He can perform miracles.
He can perform great things in our life, mga kapatid, that even us, hindi natin akalain na mangyayari sa atin. Amen. Mga kapatid, tingnan nyo si Abraham. Kung bakit siya, father of faith, pati hindi, tingnan nyo, yung hindi lang stagnant yung kanyang pananampalataya, nag-i-increase ang kanyang pananampalataya. Amen. Nag-i-increase na nag-i-increase. Bakit? Sa bawat pagsubok, sinusubukan niya lagi kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ako'y naniniwala na meron pang matinding gagawin ng Panginoon sa atin. Subukan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Our God is a powerful God. And He is always true to His promise. Ano mang sinabi niya, gagawin niya. Mag-antay ka lang. Amen. At mas maganda pag nakita mo, resulta to ng Diyos. Pansin natin, anong desisyon ginawa natin, sarili natin, na talagang nakatulong. Sa totoo lang, karamihan decision na ginawa natin by our own, mga kapatid, alam natin naging problema. Amen. Pero never, mga kapatid, na problema tayo nung panahon na sinunod natin ng Panginoon. Amen. Never po. Kaya sana po ay meron po tayong natutunan ngayong gabi. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyo pong mensahe. Salamat, Panginoon, na inyo po pinatunayan po sa amin that you are a powerful God. At walang sino man ang pwedeng mag-limit sa kapangyarihan po ninyo, Panginoon. And upon knowing, O God, that you are powerful God, Panginoon, we must be reliant on you, O God. Kaya tulutan niyo pong patuloy na sa inyo lamang po kami magtiwala. At upang patuloy po na mag-increase ang aming pananampalataya po sa inyo. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mensahe. At ano man po nakikita niyo po, nakaramihan sa aming puso't kaisipan, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, ang banal, mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa natapos po ng paghahayag ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na muli niyo po kami, Panginoong, pinaalalahanan na ang pagtitiwala po sa inyo ay kailan pa man, Panginoon, ay hindi po ito papalya sa aming pong buhay. At salamat, Panginoon, dahil many times ay kami po ay nagduda, Panginoon, sa kaya-kayanan niyo po para po sa aming pong buhay. Pero salamat, Panginoon, sa mensahe na nahayag na ito po, Panginoon, ay siyang muli nagpaalala po sa amin naman, kung ito po ay mukhang imposible po, Panginoon, sa amin, ang pagtitiwala po, Panginoon, sa inyo ay wala po itong kaimposiblihan, Panginoon. At lahat ay pwedeng mangyari as long as na kayo po naunguna po sa aming pong buhay. Salamat po sa paggamit niyo po, Sir RG. Continue to bless him, his family, and his ministry, O God. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Great message. Amen. Amen. Amen.